Pangalawa, okay, dapat malaman ng employers na yung mga kasambahay, pagtapos ng kontrata, karapatan nilang umuwi ng Pilipinas at bigyan sila ng ng two-way ticket kung babalik pa at 1 month na vacation pay. Karamihan po sa employers hindi po ganyan eh. Minsan, yung workers pa ang pagsasagutin nila ng ticket para umuwi ng Pilipinas. At pagkatapos ng kontrata, ayaw pang pauwiin kasi maghihintay pa ng kapalit kung sakaling di nababalik yung worker. O kaya ginagawa nila ng butas. Sasabihin nila, ay nawala yung passport mo. Ay nasira yung passport mo, kailangan pa. So alam nila na magtatagal. Sasabihin nila, ay mahal ang ticket ngayon. Ay sarado ang airport ngayon. Kung ano-anong mga alibay na ginagawa ng mga employers. Dapat po ipinapaalam po sa kanila na yung mga nalalaman ng kontrata, kung ano po yung karapatan ng mga workers. Okay? Yun po yung mga dapat na nalaman ng mga employers. Katulad ng ibang employers, pag in-employ nila yung kasambahay, pagdating dito, ipapasa kung kani-kanino. So, dapat nalalaman nila kung sino yung employer, yun ay magtatrabaho. Pero kung halimbawa, kukuha sila ng visa nila at doon na pagkatrabahuin sa pamilya nila, sa nanay nila, o i-specify sa kontrata, sabihin, kung umukay sa worker, then okay. Pero hindi yung ganoon na pagdating ng worker dito, kani-kanino pinapasa. So, yan po yung problema. Kaya dapat po nating inapalabi ito na magkaroon po ng seminar. Dapat po ipaintindi ng personal sa mga employers na kung ano po yung nilalaman ng bawat kontrata na ang worker ay mayroong karapatan magpahinga 8 oras kada isang araw. Ang worker may karapatan po magpahinga 1 araw kada isang linggo. Ang worker po ay dapat may sariling tirahan, may sariling kwarto, may privacy. At may lock po yun, hindi po yung nakakapasok. Marami pong insidente ng mga pangmumulestya, panghahalay, dahil nga po sa mga ganyan. Na dapat ang worker po kung nakasaad sa kontrata, yun po lang gagawin nila. Pero hindi po nasusunod ang mga yan. Kasi po, hindi po alam karamihan ng employer kung ano po yung nilalaman ng kontrata. Kung yan po ay ipapaalam sa kanila, a-attend sila ng seminar, sasabihin sa kanila 1 by 1 kung ano nila naman ng kontrata, at pagkatapos ng seminar, pipirma sila ng waiver na naintindihan nila na ipaalam sa kanila kung ano nila naman ng kontrata at anumang violation ay sila po ang mananagot. Bago po sila payagan, pipirma sila, papayaga kasama ng agency, at dapat may ngipin po, pati ang agency po ay mananagot. Dahil may paliwanag po maigi sa employer kung paano po nila naman ng kontrata. At pag hindi po sila nag-comply, then so be it. Huwag po silang bigyan ng kontrata. Kung ayaw nila, huwag nila. Pero yun po ang nakikita kong posible na makagaan po. Hindi man po maubos, mabawasan man lang ang problema ng mga OFWs. Kasi wala pong communication. Wala rin pong magiging silbi kung magdadagdag na naman tayo ng panibagong nilalaman ng kontrata, kung ano yung katulad ng mga nilalagay, kung hindi rin naman ito babasahin at hindi rin ito papatupad. Kasi kung yun po ang dapat na may political will po, marami na pong penalties, mga parusa na nasa batas na po, hindi naman napapatupad kasi wala pong political will. Kaya nga tayo dito mas nakakaalam kaysa sa kanila kung ano po yun nangyayari po sa ating mga kababayan. Kaya please, pakiusap ko po sa ating pamahalaan, sa mga nagdidesisyon, isama niyo na po yung orientation seminars sa mga employers. Dapat silang umattend muna ng seminar bago po sila payagan kumuha ng kasambahay. Ito po si Kapo.